salamat po. Ayan, please support Stone Toll. STONETALL. Yan, tita, thank you po. Jimmy Martin, happy ng Santo Cruz Sur, dito sa barangay. Dito sa barangay. Thank you po sa pag-action po sa ano. Nagpunta po yung magkapatid. Doon sa amin, sa barangay, saka sa bahay namin, na meron silang sinasabi na kapag wala ng tao dyan sa bahay, si Kirby na lang, may pumapasok na ibang tao, kumukuha ng mga pagkain dyan, mga groceries or mga bigas. Ngayon, investigahan ko kung paano ang nangyari. Ang totoo pala, hindi naman pala kinukuha. Ibinebenta ni Kirby. Kamukha nung bigas, dapat mo kamahal ng bigas sa atin. Binebenta lang daw ng 20 pesos ang per kilo. Kamukha nyo nga, tinutulungan nyo, tapos ganun lang ang mangyayari, di ba? Gusto ko nga rin na makausap kung sino yung mga tao na yon na namantala. Na kapag walang tao na dyan, pumapasok dyan, gano'n. Pumunta na naman siya sa akin kaninang umaga, si Chokoy, nagsusumbong. Oo, kapag daw gabi na, si Kirby, lumalabas, nakikipag-inuman nga doon sa tao nga na yun. Yun nga, sabi ko nga, gusto kong makakausap nga ikaw. Bago ako umaksyon, ikaw muna, pakausapin mo yung mga kapatid ni Kirby, saka si Kirby, ano pa tinutulungan kita, di ba? Tapos gano'n lang ang umiinom ka ng gamot, ano pa sa na gamot niniinom kung gusto mong tumino, di ba? Para mapigil yung gano'n. Siyempre, pagtutulungan natin, kung kakausapin ko rin tao, kung sino yung maaya sa kanya ng gano'n, saka yung bibili ng mga kuwan ibigay lang. Binigay nyo lang tapos ibebenta. Di ba? Ano? At maintindihan nila gano'n. Opo, nakausap po siya doon. Sabi niya, mas maganda manggaling kay Kuya Kirby. Kuya Kirby dito. Sige na. Oo, para dito na. Paliwanag mo kay sir yung pagbenta mo ng murang Bakit yung binibenta ng mura yung bigas? Hindi naman po. Kasi sabi ng mga kapatid mo, nagpupunta sa akin, may bigas na lumalabas, yung mga grocery. Ngayon, binibenta mo lang daw ng 20 pesos ang kilo. Hindi. Oo. Sino po nagsabi ng kapatid ko po? Hindi, kahit 40, hindi dapat kasi yun, ibinigay lang sa'yo. Kung anong kuwan. Oo. Hindi, bakit mo siya binenta, Kuya Kirby? Hindi, kailangan ng kaibigan ko. Siguro, ilang beses ko lang na nila i-benta. Ibig sabihin niya, hinihingi lang yun noon. Ngayon, binilan. Mami na siya. Binilan ako ng bigas. Opo, natanong ko siya noon, nasabi ko sa akin ni Kuya Jesus, sabi ko, tinanong ko po, bakit mo binibenta? Naawa daw nga po siya. Kaya binibenta ko niya ng mura. Kaya lang, hindi din tama talaga. Oo, yun yan po. Alam ko na doon yung gusto mong matulungan yung kaibigan, pero sabihin mo na lang yung dito. Nabililan po ako ng bigas. Tapos sir, yung concern pa po isa pa pong concern namin, may sinasabi po si Kuya Jesus, sorry po sa mga may sinasabi si Kuya Jesus, pagka daw po pinupuntahan pa po siya dyan. Yun po yung gusto niyo din pong linawin kung sino yung mga yun. Kaya nga, ang sabi ko sa kanila, hindi man masama na yung tao na yon, kayo may kilala, kausapin nyo na wag pupunta dahil nga wala sila ron, nagtatrabaho. Si Kirby lang naiiwanan dyan, hindi dapat. Kamukha nga nun, meron nga mga aligasyon nga na gano'n na lumalabas, na naglalabas ng bigas, grocery. Kung ako lang, ala naman akong kuwan din doon. Kaya lang, yung mga kapatid kasi, madalas lumapit sa akin na patawag ko raw sa barangay yung kuwan. Sabi ko, hindi muna gano'n. Kakausapin ko muna nga kayo kung magagawa ng paraan na hindi na humantong doon sa barangay. Huwag na, ako na lang. Sa akin sir, sa mga kapatid na po yung nagpunta sa inyo ha. Ako din ho kasi parang nahihiyang magpunta doon sa barangay. Ako man ayoko nga rin mangyari nga yung gano'n na kung kailangan na pag-usapan dito natin ako, di ba? Para wala nang mga kuwan, wag na doon. Yun nga.
Kung Kirby, kung may mag-aaya sa'yo, halimbawa, may pumunta dyan, sabihin mo, bawal na. Ganon. Kasi yung mga kuya mo nagsusumbong sa akin. Kamukha kanina, nagsumbong, nakipag-inuman ka daw doon. Sayang nga naman yung iniinom mong gamot. Kasi gusto nga nila, boss, paggalingin ka, palakasin ka, bumalik ka sa dati na kuhan, mapag-aral ka, o makapagtrabaho ka, mababaliwala. Lahat ng mga plano nila sa'yo. Di ba? Kung ano yung kung pinapayo ni Boss Tekram, kunin mo, ilagay mo sa isip, wag. Hindi na po lalabas ng hindi na Oo. sa bahay. Parang Oo, ganon. Huwag ka nang kukuhan. Kagabi raw, nakipag-iinuman ka. Nung isang araw, nakita mo yung pagtulong sa'yo. Maraming natutuwa dito sa mga kabarangay natin na kayo nababagong unti-unti yung kwan nyo. Kahit na iniwanan kayo nung nanay nyo. Kasi kung ayaw man ng bata, pero kung pinapasok siya dyan, Kakausapin ko pa rin yung kung sino yung tao na yun. Para mahinto na yung mga kwan. Kasi yan, oo lang sa atin yan. Ngayon, kapag mga 3 days kang hindi pumunta dito, Hindi po, pero sir, nakausap ko na po yung si Kuya Kate, tsaka po yung bunso nilang kapatid, na siyempre wala naman sa 100% na ano pa yung ano ni Kuya Kate. Kaya sabi ko, hindi na unawain niyo na muna, medyo i-stretch nyo pa ng konti. Kasi pagka ganyang, ang mahirap po kasi nasimulan yung gamot na hinto-hinto. So, iba po yung medyo magiging mas irritable po siya. Hindi 100% yung gamot na ininom Pero kung nagtuloy-tuloy po siya nung maayos yung hindi ho sana, mas maganda ho sana yung kalalabasan. Nakukuhan ko nga sa'yo kasi madalas yung mga kapatid mo, mga kuya mo pumunta sa akin sa barangay. Nagsusumbong sila. Kasi ang malutas ng mga napakalaking tulong na ginagawa sa inyo, bigyan mo naman ng importansya yung tulong sa'yo. Una, yung huwag kang maglalabas ng mga pagkain na nai-issue. Kasi hindi naman kasi maitatago may nakakita kasi Tawa, yung sa sarili mo, huwag ka nang makikipag-inuman, huwag kang lumalabas ng bahay sa gabi. Pakinggan mo si Boss Tekram na tumutulong sa'yo para mabago yung pagkatao mo. Tapos sa isang iglap lang, isang pagkakamali, mababaliwala lahat. Hindi tama kasi. Kate naman sir, sabi nga niya, galing sa tulong, huwag mo nang ipamigay. Kasi yung tulong na ibinigay, hindi mo dapat... Kasi gusto lang din yan tumulong. Hindi, tama. Tama yung binigay na tulong, tama na tumulong ka isang beses. Yung pangalawa, pangatlo, hindi na dapat. Ayun na dinig mo. Tama isang beses. Yung itinulong sa'yo, okay, pamahagi mo. O kung dahil 10 kilo bigas, bigyan mo na 1 kilo. Sabihin mo sa kanya, hanggang dyan lang kaibigan yan. Hanggang dyan lang dahil yung ibinigay na yan para sa amin, para sa linggo nito, sa buwan na ito. Kasi pag binigay ko ng binigay sa'yo, katapusin kami. 3 magkakapatid kamo kami kumakain. Hindi madalas na manghihingi ka. Ganun. Sige, kakausapin ko na mahinto na yung mga pumapasok. Sige po. Sige. Alright!